Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. At isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito. Yan ang hirap dito sa mga Marcos, ha? Gumagawa sila ng kwento. Kung tatanungin sila kung sino yung pangalan na itinutukoy nila, hindi naman sila makapagbigay. Anong inaatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Ito Opo. si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Donmar TV. At pag-uusapan natin itong si Charis. Sandro Marcos pala. Akala ko si Charis eh. Pag-usapan natin itong si Sandro Marcos kung saan kahit anong paninira niya sa mga Duterte, wala nang naniniwala sa kanya na taong bayan. Kasi nag-trending yung isang interview niya doon sa nung binalita natin nung isang araw kay Jesus Duque. Nag-trending kasi yun na siniraan niya ang mga Duterte. Na ang mga Duterte raw, sinabi raw sa kanila na, o sige, susuportahan namin si Bongbong Marcos basta may kondisyon raw. Nagkondisyon raw ang kampo ng mga Duterte na kapag mananalo raw si BBM, ang mga Duterte raw ang magdidesisyon kung sino yung House Speaker, kung sino yung Senate President at mga gabinete. Yan ang ipinalabas na istorya o kwento nitong si Sandro Marcos. Mantakin nyo, ang taong bayan hindi na naniniwala sa kanya. Alam mo, Sandro Marcos, ito yung sasabihin ko sa inyo, kahit anong paninira ninyo sa mga Duterte, no? Kasi itong kwento ni Sandro Marcos, nangyari ito 2022. Okay, nung panahon ng kampanya, noong magtandem pa si VP Sara at si BBM. Na ang ipinalabas nila, may kondisyon raw ang mga Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, hindi yan maniniwala ang taong bayan. Ang taong bayan kasi, alam nila ang mga ugali ng mga Duterte. Yung mga Duterte, very humble yan, si VP Sara at si Tatay Digong. Very humble yan. Mantakin nyo, Vice President lamang si VP Sara. Kapag mananalo si BBM, nakasaad yan sa ating konstitusyon na ang presidente talaga ang magtatalaga kung sino yung Senate President, kung sino yung House Speaker at yung mga gabinete. Hindi mangyari yan na si VP Sara o si Tatay Digong yung magdidesisyon kung sino yung Senate President, kung sino yung House Speaker at kung sino yung mga gabinete. Hindi yan maaari. Nagmukhang mayabang po ang mga Duterte sa ipinalabas na kwento ni Sandro Marcos. Kaya ikaw, Sandro Marcos, wala nang naniniwala sa'yo na taong bayan. Okay? What I know, as far as my research goes, ang sabi ni VP Sara, ito yung totoong kwento ha, ang sabi ni VP Sara, sige, hindi ako tatakbong presidente. Kasi dati nang sinabi ni VP Sara na ayaw niyang tumakbong presidente sa 2022. Okay? Ayaw niyang tumakbo sa 2022. Pero pinipilit siya Sinusuyo siya ni BBM at ni Amy Marcos at that time. Ito namang si Amy Marcos, syempre kapatid niya, tinutulungan ni Senator Amy. Itong si Bangag. Tapos, pinipilit itong si VP Sara. At that time, mayor pa si Sara sa Davao. Pinipilit nila
hanggang nakuha nila yung loob ni BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, kasi ang unang choice kasi nila, BP Sara, tumakbo kang presidente. Si BBM maging vice president. Ganon yung unang takbo nila ha. BP Sara, Mayor Sara, presidente, si BBM vice president. Sabi ni BP Sara, ayokong maging presidente kasi yung tatay ko ang successor niya, 'di ba? Si Tatay Digong presidente tapos si BP Sara ang susunod na presidente, para sa mga Duterte hindi maganda. Okay? Hindi maganda. So sabi ni BP Sara, siguro vice president okay ako. Okay? Para manalo si BBM. Yun ang kondisyon. Tumakbo si BP Sara because ito yung pinakaunang dahilan bakit tumakbo si BP Sara ha. Sabihin na kung marinig ito ni VP Sara, sabihin na ni VP Sara kung mali ako. Pero ito yung as far as I can remember. Sabi ni VP Sara, tatakbo akong vice president para makatulong ako ni BBM. Kasi ang number 1 sa survey at that time ay si VP Sara. Kahit sa ang survey, as president, pangalawa lang po si BBM, pangalawa lang talaga. Di syempre si Amy Marcos at si VP Sara, kaibigan sila. Sinusuyo niya. Ayaw naman ni VP Sara maging presidente kasi yung tatay niya presidente tapos si BBM hungry talaga maging presidente. Di sabi ni VP Sara, sige tatakbo na lang akong vice president para matulungan ko si BBM para manalo si BBM. Kasi kung wala si BP Sara, matatalo pa rin si BBM kay Leni Robredo at that time. O kahit anong recount sila ng recount, si Leni Robredo pa rin ang nananalo as vice president at that time Nung 20 nung panahon ni Pinoy. 'Di ba? Ni Duterte pala. Nung tumakbo si Duterte as president, nanalo si Leni Robredo. Ang kalaban ni tawag dito, kalaban ni BBM, si Leni Robredo, natalo. Pina-recount ni BBM, talo pa rin. So nung 2022 na election, nangangailangan na siya ng mga Duterte kasi hindi siya mananalo kung hindi dahil sa mga Duterte. Okay? So ngayon, ang promise, ito yung promise ang sabi ni BP Sara, sige, I will be the running mate of BBM sa isang kondisyon. Okay? Dapat ipagpatuloy natin ang mga big ticket projects ni Tatay Digong. Okay, yung mga infrastructures, yung mga bridges, yung mga magagandang flood control, na mga big ticket projects talaga. At isa doon, kung maalala ko, tinutulungan tayo ng China. Diyan na nagsimula. Ang pro-China. So tinutulungan tayo. Only to find out to make the long story short, nadismaya itong si VP Sara. Okay? Nadismaya siya. Kasi hindi nga pinatuloy ni BBM. Lahat ng pinangako ni BBM sa kanya, yung kanilang agreement ba, na kung manalo silang dalawa, na ipagpatuloy yung mga projects ni Duterte alang-alang sa taong bayan, hindi na natuloy. Kaya pala hindi natuloy kasi may plano na pala sila. Nakahanda na pala yung sangkatutak na mga maleta. Kaya pala. Okay? So yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kasi po malaki ito malawak ito. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video, itong vlog natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Kung nagugustuhan ninyo, like and share na kaagad. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel,
mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa Donmar TV. Walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa mga trending na mga balita, okay? Pero bago natin simulan, gusto ko munang mag-shoutout sa mga loyal na mga laging nanonood dito sa ating programa dito sa Donmar TV. Lina Ladeza, hello po Sir Donmar TV. Ayan, hello po sa iyo Ma'am Lina. Sabi ni Lala Perez Vlog. Ayan, blessed Monday po watching from Malaysia. Happy Monday sa iyo, Ma'am Lala. Okay? Yan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Ma'am Lala, thank you. Berlita Kayanong. Good noon, Donmar. Always jud ko nagsubaybay sa mga vlog mo ug sa live mo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Berlita Kayanong, no? Good noon rin sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa ating vlog at sa live natin, okay? Ma'am Berlita, ingat-ingat po kayo dyan, manood lang kayo dyan, magkapi-kapi lang kayo dyan, mabuhay po kayo. Ayan. Susan Angot. Ito, lagi itong nanonood dito. Maayong hapon, Sir Donmar. Maayong hapon rin sa iyo, Susan Angot. Ingat-ingat. God bless sa iyo, Ma'am Susan. Needs Leads. Ayan, lagi itong nanonood. Blessed Monday, Donmar TV. Good evening po. Good evening rin sa iyo, Needs Leads. Happy Monday at God bless sa inyo. Ayan. Ma'am Virginia Malonzo, ito kaibigan ko to, si Ma'am Virginia. Kumusta ka na, Ma'am Virginia? Hello po, Sir Donmar. Sabi niya, okay lang ako, Ma'am Virginia. Masyadong hindi na po tayo nakapag-live, no? Ito yung mga pangunahing mga moderators natin noon nung nagla-live pa tayo. Ma'am Virginia, I miss you. Shout out po sa inyo, Ma'am Virginia. Kumusta ka na? And God bless you always, Ma'am Virginia. Ayan. Pero bago ang lahat, no? Bago natin simulan, ito na naman, yung Tumblr na ito. Kagaya ito sa Tumblr ni VP Sara. Ito yung laging ginagamit ni VP Sara na Tumblr. Sa mga gustong bumili, kagaya ng Tumblr ni VP Sara, ayan dyan yung link, oh. Dyan kayo bumili ka para may commission naman tayo, no? Ako, nung nalaman ko na yan ang Tumblr ni VP Sara, bumili na rin ako, no? Ayan, Vice President's Tumblr. Ano ang special dito sa Tumblr na ito? Kung lalagyan nyo ng tubig na malamig, 24 hours na yan na magiging malamig. Okay? Kung lalagyan mo naman ng mainit na kape yan, 24 hours na rin yan na mainit yung kape. Yung mga nagtatanong ha, laging nagtatanong sa akin, yung hindi pa nakakuha sa Tumblr na ito, nandyan po ang link. Dyan kayo bumili sa link na yan para may commission po tayo. Hindi po kayo pinipilit na bumili dito sa Tumblr na ito ha. Kung wala kayong extra money, huwag kayong bumili na lang. Okay? Kung meron kayong extra money, bumili kayo. Nakakatulong po ito sa mga sports ninyo. Kung naglalaro kayo ng basketball, kung naglalaro kayo ng pickleball, kung ano mga sports ninyo, o kung meron kayong picnic, maganda po ito. Talagang nakakatulong ito sa duration ng paglamig ng mga tubig at mainit na kape. Ayan. Maraming salamat. Okay? Ito, simulan na natin itong talakayan natin. Ito yung banat ni Auntie Claire Castro. Patungkol nga dito, sinungaling talaga itong si Sandro Marcos eh. Sinungaling talaga. Na nagkwento siya na yung pautot niya, akala niya siguro maniniwala ang taong bayan sa kanya dito na sinabi ni Sandro Marcos na ayan, yung mga Duterte. Hindi naman niya binanggit yung pangalan pero obvious na mga Duterte yung pinatutungkulan niya. Sabi pa niya, sabi ng mga nakaupo ngayon na sila raw mga Duterte raw ang magdi-decide kung sino yung House Speaker, sino yung Senate President, sino yung mga gabinete. Anong nangyari ngayon, Sandro? Nangyari ba ang dapat nangyari? Lahat na lang siguro kayo ang nag-decide eh. Yung mga Duterte. Kaya sinungaling yan si Sandro. Ito, panoorin ninyo ito ha. Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina.
At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. At isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na Yan ang hirap, Castro. Si Sandro Marcos gumagawa-gawa ng kwento. Kung tatanungin siya kung sino itong mga sinabi niya, ayaw man yan banggitin niya yung pangalan ni BP Sara or ni Tatay Digong. Wala eh. Yan ang hirap dito sa mga Marcos. Ha? Gumagawa sila ng kwento. Kung tatanungin sila kung sino yung pangalan na itinutukoy nila, hindi naman sila makapagbigay. Tingnan nyo yung si Gibo rin. Sabi ni Gibo, mag-resign na yung mga government officials na mga pro-China. Tinanong siya ni BP Sara, sige nga, sabihin mo yung sino yung mga government officials na mga pro-China. Ayaw, hindi naman makapagbigay. Mga gago eh. Wala kayong bayag eh. Yan ang hirap sa inyo. Ang mga Duterte, hindi po ganyan. Kung meron silang hindi gusto na tao, talagang sasabihin nila yung pangalan. Prangkahan. Yan ang hirap sa inyo eh. 'Di ba? Kwento kayo ng kwento. Akala nyo naman maniniwala ang tao. Ang mga Duterte are very humble. Hindi ang mga Duterte. Kung tutuusin pa nga, hahayaan kayo eh. Hahayaan kayo. Maraming kwento yan. Ang mga Duterte, hahayaan kayo. Sige, kayo ang kung gusto nyong maging leader dyan, kung gusto nyong mag-suggest kung anong gagawin ninyo, sinong Senate President, sinong House Speaker, sinong gabinete, sige. Kasi kayo naman ang presidente. Hindi mangingialam si BP Sara niyan. Okay? Anong nangyari ngayon? Di palpak lahat. Kasi si BBM ang nagdi-decide. Anong sinabi ko sa last vlog ko kanina? Anong sabi ko? Kapag ang leader bangag at hindi marunong, umiepekto yan lahat. Sabi ko, kahit sinong kontraktor na i-assign mo dyan dito sa flood control, kahit pinakamagaling na kontraktor ang i-assign mo, kung ang leader natin bangag, wala talagang silbi yan. Kahit sinong kontraktor ang i-assign mo, palpak talaga yan. Basta ang leader palpak. Kasi ang kontraktor po, kailangan mong i-monitor yan. Kasi kung hindi mo i-monitor ito mga contractors na ito, gagawa talaga ng kalokohan yan. Pero kung i-monitor mo, kung lagyan mo ng strict policy ito, magagawa ng tama. Sino ang assign para i-check itong mga flood control na ito? Bakit pumalpak ito? Bakit hindi nabantayan na yung semento ay kulang? Yung mga bakal kulang? Merong mga ghost projects. Di ba? Yan ang ibig kong sabihin. Lahat ng mga kontraktor, bago naging kontraktor yan, alam nila kung ano yung gagawin nila. Di ba? So, bakit ko ba nasabi ito? Kasi ang mga Duterte, lagi na nating sinasabi ito, hindi po maiiwasan na ang mga Duterte at itong mga Marcos makukumpara natin. Masakit kasi sa mga loyalista at dilawan at pati itong mga bangag administrasyon, masakit sa kanila ikumpara sa Duterte administration. Kasi wala sila sa katiting. Wala sa katiting ang mga ginagawa nila. Kaya nga sabi ko, ang bait-bait ng Diyos. Kasi if nung panahon ng pandemic, kung ang presidente natin, si BBM, wala na tayong problema. Alam niyo ba kung bakit? Kasi wala na tayo sa bundong ito. Patay na tayong lahat.
Ibuti na lang si Tatay Digong yung naging presidente nung panahon ng pandemic. 'Di ba? Anong nangyari? Duterte did it well. Especially doon sa vaccine. Yung mga programa niya, yung paano niya nilockdown, paano niya pinagalaw yung mga kapulisan natin, mga kasundaluhan natin para ma-save tayo sa virus. Di ba? Pero kung si BBM pa ang presidente noon, wala na tayong lahat dito sa mundo. Ubus. Manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Si Auntie Claire talaga, no? Halik talaga sa puwet ni BBM. Ito pa. Si Auntie Claire Castro kasi, kulang sa IQ si Auntie Claire Castro. Kahit kaming dalawa magdebate kami dito ni Auntie Claire Castro, hindi to mananalo sa akin kung sa debate Mantakin nyo, hindi niya na-gets ang ibig sabihin ni VP Sara. Ito panoorin muna natin itong video at i-explain ko sa inyo. Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po. Saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po? Ako natawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi Natawa raw siya. Natawa raw siya. Hindi naman nagpapatawa si VP Sara. Natawa ka pero yung mukha mo halos nagiba. 'Di ba? It doesn't speak the body language. Kung natawa ka, ha ha ha. Talagang tumatawa ka. Sabi mo natawa ka pero yung mukha mo parang binuhusan ng mainit na tubig. Akala ko ba natawa ka? So you're lying again. Your body language says it all. You're lying. Hindi ka natawa. Napikon ka. Yan ang totoo. Ulitin natin natawa raw siya pero yung body language niya napikon. Even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po. Saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po? ako natawa. Natawa. Yeah, sabi niya natawa siya. Pero tingnan niyo ang mukha niya. Pikon. Hindi ka natawa, napikon ka. Hindi ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Ba't parang galit ka? Akala ko ba natawa ka? Ba't ka galit? Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Papaliwanag ko mamaya ito. Marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung paano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit OA, no? Ito yung pinaka-OA spokesperson na nakilala ko. si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal na kung kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw Hindi. Ito bigyan ko kayo ng konteksto. Kasi, itong si Gibo Chidoro, naghahamon kasi siya na yung mga government officials na sumusuporta sa China, mag-resign na raw kasi pro-China. Siyempre, si VP Sara tahimik lang. Tahimik lang si VP Sara hanggang merong reporter na
nagtanong sa kanya. Alangan naman, hindi sasagutin ni VP Sara yung tanong na yan. Sabi ng reporter, VP Sara, anong masasabi mo? Ito yung sinabi ni Gibo. Mag-resign na raw lahat ng mga pro-China na mga government officials. Siyempre, ang sagot ni VP Sara, sino itong mga government officials na ito? Pangalanan niya para masagot ng tama. Tama naman si VP Sara. Di ba? Naghamon ka, pero wala ka namang pangalan na ibinibigay. Ikaw, Gibo, isa ka pang gago eh. Isa ka pang bangag. Hinamon ka ni VP Sara, pangalanan mo para para masagot yung problema mong pro-China. Sinagot siya. Eto naman siya, hindi niya na-gets. Ang IQ kasi ni Claire Castro, sobrang baba, okay? Ewan ko nga, bakit ito nakapasa sa sa pagiging abogas siya. Ang baba naman, sabi niya, nakakatawa. Natamaan raw si VP Sara. Kung natamaan si VP Sara, silang dalawa lang ng magkapatid ang natamaan. Hindi yun ang point ni kung natamaan o hindi. Ang point niya, pangalanan mo. Okay? Si Claire Castro kasi, ewan ko, nagtagal ka na sa Malacanang, naging bangag ka na rin eh. Di ba? Hinamo ni VP Sara, pangalanan mo. Bakit ikaw ngayon sasabihin mo, alam naman, ang point ni VP Sara, everybody is a suspect kasi walang pinangalan si Gibo. Sasabihin ni Gibo na merong pro-China sa sa ngayon na government official. Sabi ni VP Sara, hindi mo pinangalanan eh. Si BBM kasali dyan, suspect rin. Kasi hindi mo lahat suspect. Pwedeng si Sandro, pwedeng si Baste, pwedeng si VP Sara, pwedeng si Bongbong Marcos, lahat suspect kasi walang pinangalanan si Gibo. Alam niyo anong ibig niya sabihin? Alam naman natin, yung presidente natin, kung paano niya kinalaban yung China, bla bla bla, kung ano sinasabi niya. Ang point ni VP Sara, walang pinangalanan si Gibo. Kaya lahat suspect, pati si BBM suspect. Yan ang point. Parang sa kanya, nakakatawa. Ang level ng IQ nito, talo pa to sa anak ko eh. Ay naku, ewan ko na lang. Ikaw ay natutumbok kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Gago, tanga. Basta lang makabanat sa mga Duterte. Ay nako, ewan ko na lang sa iyo, Auntie Claire. Ito. Sa totoo lang, no? Dahil dito sa mga pautot ng administrasyon, siguro tama talaga. Pagod na ang taong bayan, no? Sa mga Marcos. Pagod na ang taong bayan kay Sandro Marcos. Pagod na ang taong bayan kay BBM. Pagod na rin ang taong bayan sa mga congressman ni BBM. Sina Luistro, Ridon, si Chua, si Ortega. Lahat pagod na ang taong bayan. Ay nako, nakakainis. Ito po ha, wala na kasing naniniwala sa kanila. Kasi ang administrasyon na ito, especially ito mga tauhan ni BBM, mga kaalyado ni BBM, ang iyayabang. Pero wala namang nagawa sa bayan na ito. Yan ang hirap eh. Ito ha, examplean ko kayo. Itong si Bacolao Ortega. Kilala niyo si Bacolao Ortega, di ba? Itong si Bacolao Ortega, lagi niyang tinitira ang Davao City. Kapag ang Davao City, ayusin ko muna itong green screen ko ha. Kapag ang Davao City, bumabaha ang Davao City,
binibira niya kaagad. Binabanatan ni Ortega. Pero, nakakahiya siya kasi after a few hours and a few minutes, yung baha ng Davao, huhupa kaagad. Okay? Huhupa kaagad. Huhupa kaagad, ha? Pero binabanatan niya kasi mga Duterte ang taga Davao, di ba? Binabanatan niya. Basta malang makabanat ba? Kasi bakulaw bangag rin Eto pahiya siya dito. Tingnan niyo itong banat ni Atty. Topacio. Pakinggan niyo. Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Ito Opo. si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging dagat. Pwedeng gawin sa turismo yun Beach. Di ba? Di ba? Ano nangyari? Binabanatan niya ang Davao na ang baha ng Davao halos mga 1 feet. 1 foot. Tapos after a few minutes, madali namang huhupa. Yun ang binabanatan na kaagad ni Paulo Ortega Baculaw. Ngayon, ang sa kanya, ang lugar niya sa La Union, kawawa yung kanyang bayan niya. Yan ang problema sa atin, Baculaw, Paulo Ortega. Mahilig ka mang puna sa Davao, pero hindi mo tinitingnan yung sarili mong lugar sa La Union. Ayan, mga taga La Union. Kung sino man ang nakikinig ngayon dito ng mga taga La Union, this will be your lesson. Huwag nyo nang iboto yan, si Paulo Baculaw Ortega. Kung gusto nyong masolve ang flood control nyo, huwag nyong iboto yung mga kalaban ni BP Sara. Ito mga kalaban yan si Paulo Ortega. Kalaban niya ng mga Duterte. Binabatikos niya ang mga Duterte. Tingnan nyo. Pamumulitika sila ng pamumulitika. Yung baha nyo dyan sa La Union, hindi niya natututukan. Hindi niya na nasusolusyonan yan. Di ba? Ganyan ang leader ninyo. Dapat nyo nang palitan yan. Kasi bakulaw yan. Bakulaw yan La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Yan. Si Ortega. Disgrasya. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo di ba? Di ba ibinalik nyo yung mga taga La Union? Binalik nyo, binoto nyo ulit kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero yun talaga po wala akong nakikitang ibang dahilan Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban nga, Atty. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Siyempre, tayo pinaglululukin itong mga KMU na to Ay, naku. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Ganun ba? Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Okay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. That's Alam niyo, natural. ako nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo taong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. O sasabihin nila, yung may pirma daw. Alias din ba yun? Siyempre may pirma. Totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto paniwalaan natin
Kayo po ba walang alias? Kayo po Oo. ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Oh, Ah, di ba? alias Aquaman. Yan, oh. Waterman. Waterman. Ayan na. Oh, di ba? Waterman, ano yun ha? Yun yung fountain pen na mamahalin ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Oh. Mhm. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo, ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number Yan, two, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Pinatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Oh. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Oh. Ang meron lang yan mga yan, hearing aid. Oh. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Oh, Ebidensya. totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Oh. Sira ulo yung abogadong gagawa noon. Walang isip yun. Oo. Sa mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Oh, ito. Papeles. Aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, bakit KMU ko ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate? Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yata 3,000 eh. Sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, oy, happy 2,000 live Ay, viewers. thank you Maraming salamat po." guys. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Ayun. Opo. Trabahong 33 years na tamad. po akong abogado. Ang dami-dami ko nang hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin ha. Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan ng napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga taong naiinggit, ganyan magsalita eh. Na nakakatawa, pahulit-ulit eh. Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay? Kaya ngayon na sinasabi ko eh. Puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad nitong si Yan kasi ang problema. Tama naman si Atty. Topacio. Itong administrasyong Marcos at lahat niyang mga kaalyado niya no, na nakaupo ngayon sa administrasyong ito, puro kasi yabang eh. Yabang lang ang alam. Especially if merong media, mayayabang yan. Tingnan nyo si Vince Dizon. Diba? Magmumura yan sa in front of the camera. Yabang. Si Claire Castro. Diba? Kung ano-anong mga ibabato na paninira sa mga Duterte. Yabang lang. Pero pagdating ng
panahon na tunay na realidad sa bansa natin, tunay na problema, tunay na mga pangangailangan sa bansang ito, wala na. Wala na. Wala na. Gone by the wind. Wala kang makita na solusyon. Yan ang problema dito sa administrasyon na ito. Wala ka talagang maaasahan kundi yabang lang, pakitang tao. Sandro Marcos, isa pa yan. Magpapa-interview, paninira dito sa mga Duterte. Ngayon, napahiya siya doon sa flood control niya doon sa Ilocos. Ngayon lang natapos nung sinita na siya. Noong meron ng naggawa ng ebidensya na sira-sira yung flood control. Ngayon, ang yabang-yabang ni Vince Dizon at itong si Sandro Marcos nagpapakita sa media na ginagawa na. Tinapos na nila yung flood control. Pero, hindi yun mangyari kung hindi kayo nabuking. Yan ang problema nyo. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, no, na alam kong nakinig kayo sa whole vlog natin, paki-comment na lang po sa inyong opinion, okay? At babasahin natin yan sa comment section. Don't forget to like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV at lagi kayong nanonood dito, mag-subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.